Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Pedro Ermitaño. Ang sabi ni Pedro Ermitaño, ang kanyang katanungan niya ay, Sir, good day. Yung sa akin, Viper po brand. Magandang brand po ba yung nabili ko po? 1994. Kaso may kaunting kalawang saan po pwede ipabalik yung pagkukulay para matanggal ang kalawang. Salamat po sa sagot. Okay, unang-una ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan bago natin bigyan ng pansin yan dahil marami ang gustong ituturo ko na rin sa inyo kung paano ang pag-re-review. Okay, at kung saan kayo makakabili ng materials niyan para makapag-DIY kayo. Importante yan dahil ang dami nang nagtatanong sa akin ng pagre-review. Pero gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pag-like at share ng ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At tayo ngayon ay umabot na ng 45,300 plus na mga subscribers. Kaya maraming salamat sa inyong pagla-like and share. Ngayon din maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues na kung saan ang ating kinikita sa YouTube channel ay tinutulong natin na pang charity sa ating 6 na estudyante na mga anak na single parent. Kaya maraming salamat sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Lalo tigit maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung aking anak na aking tresurera. Tresurera ko po yan. Siya po ang tumatanggap ng inyong mga tulong para maibigay naman sa ating mga beneficiaries. Wala po kaming pinagbibili na ano paman. Kaya huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng ano paman. Wala po tayong baril na binibinta. Wala din po tayong mga parts na binibinta kahit mga bala. At lalo tigit maraming salamat kay Nuli Peace America na nagpapadala sa ating premier videos. Malaki sirang na itulong mo. Lalo tigit sa mga nabili nating mga school supplies noong nakaraang pasukan. Maraming salamat sa iyo. Pagpalain ng iyong buong pamilya. Pagpalain ni God at bigyan ka pa ng maraming blessing. Gayon din kay Jubit Francisco na nagpadala dito sa ating GCash number. Jubit Francisco ng Teresa Rizal, maraming salamat sa iyo at Noli Peace America ng Virginia, USA. Sana marami pa ang mga kagaya ninyo na may puso ng pagtulong. Okay, so pumunta na tayo dito kay Pedro Ermitaño. Unang-unang tinatanong niya sa akin ay yung brand ng kanyang nabili na baril na Viper. Okay, magandang klase po yan. At isa yan sa magandang baril. Okay, wala pong tayong duda dyan. Pero ang pagbibigyan ko ng ano dito ay yung tanong niya na may kalawang na saan po pwedeng ibalik yung pagkukulay para matanggal ang kalawang. Salamat po sa sagot. Okay, so kung ang tinatanong mo ay yung mga wala naman tayong kilalang sa tagal ko na dyan, may na 21 years na akong wala sa Pilipinas, wala na po akong kilalang may rekomenda na mga gunsmith. Kundi yung mga sikat na gunsmith dyan na mamahal naman sumingil. So tuturuan ko na lamang kayo na mag-DIY. Okay, so ang unang-una ay pwede kayong mag-DIY niyan. At bibigyan ko na lamang kayo ng mga tips kung paano ang mga procedure. Unang-una, ang ano ko sa inyo ay mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni ipopromote ko na itong Slow Rust Blowing. Ipopromote ko na sa inyo itong Slow Rust Blowing. Ito yung Slow Rust Blowing na ang distributor nito ay pinagkaloob ko na kay Wallace Habis. Ito yung Facebook page ni Wallace Habis. Yan. At inyo siyang kontakin at makakabili kayo sa kanya ng
ng slow rust o RC, slow rust blowing. Okay, at makakabili rin kayo nito ROC slow rust blowing. Makakabili rin kayo nito sa Shopee. Pero panoorin niyo yung ano nito. Panoorin niyo yung mga videos niya. May mga videos kasi siya diyan sa kanyang Facebook page para malaman ninyo kung paano ang procedure ng paggamit niyan. Kasi iba-iba ang procedure ng paggamit niyan at ang importante diyan ay yung preparasyon. So kung ako naman ang tatanungin ninyo, ang ginagamit ko na mga chemicals ng pagre-reblow ay itong Oxynite number 7. Ito ang ginagamit kong isang chemical lang ito na ginagamit ko. Ito yung ginagamit ng mga professional. Oxynite number 7. Yan ang ginagamit kong chemicals. At ang Oxynite number 7 yan ang talagang yan ang ginagamit ng mga professional na na mga nagre-reblow. Okay, so ang sabi dito, yan ay mabibili sa Brownells. Oxynite number 7, ang tawag diyan ay blowing salt. Ang sabi niya ay Oxynite number 7 has for more than 55 years been the popular blowing salt for the professional gun trade for quantity work 1 to a dozen guns a week or month. Okay, so yan ang ginagamit ko. At para patunayan sa inyo, ito yung aking papakita ko lang sa inyo yung aking blowing. Ito yung aking blowing at itinigil ko na nga lang muna dahil wala kaming nabusan kami, mahirap umorder kasi ng blowing salt. Yan yung ginagamit ko na pagbublow. Yan. So wala at ito naman yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit kong panlinis o pang-bapping ng mga yung makina, yung na yan. Baldor na pang polish o panglinis ng mga baril. So ginagamit ko. So, bibigyan ko lang kayo ng paano yung tinatanong yung paglilinis. Unang-una, kung pagtatanggal ng mga lumang blue, ay ginagamitan ko yan ng pag nagmamadali, binababad ko yan sa acid yung muriatic acid o yung hydrochloric acid para maalis yung mga lumang blue. Pero acid yan, ang importante dyan ay yung pagbabaklas. Tatanggalin ninyo yung mga small parts niyan, lalo yung mga spring, tatanggalin ninyo yan. Kung meron naman kayo, mas maganda yung yung sandblast para matanggal yung mga lumang at pag yan ay binabad ninyo sa acid, sasabunin ninyo yan ng mga 3 beses. Sasabunin ninyo yan ng 3 beses at lilinisan ninyo. At yan ay padadaanan ninyo yan para malinis. Padadaanan ninyo ng mga ganitong brush. Ayan. Itong mga brush na ganito. Yan. Padadaanan ninyo yan. Para yan ay malinis. At bago yan ilubog sa kinakailangan yan ay ma-degreaser. Pinapakuluan ko pa yan ng tubig. Nasa mainit na tubig. Dire-diretso yan. Huwag ninyong hihintuan yan dahil yan ay kakalawangin. Ayan, kung ang gamit ninyo ay yung mga grinder lamang, ito ang mga bala ng mga grinder. Ipapalis ninyo yan. Kung gusto ninyo ng makintab na finish, ginagamitin pa yan ng mga ganito. Ito. Kasi pagka makintab ang inyong pagka-prepare ng bakal, makintab din ang pagka-reblow. Pagka hindi makintab, ang magiging resulta niya na hindi rin makintab ang reblow. Mas maganda yung makintab, malinis ang pag-prepare. Ang pinakang mahirap talaga sa pagre-reblow ay yung pag-prepare ng bakal. Madali yung pagtubog sa chemical. Pero ang number 1 yung paglilinis. At kinakailangan yan ay gagamit kayo ng mga plastic gloves
para hindi magkameron ng fingerprint na marking. Magkakameron kasi yan. Kasi yung ating kamay ay bumabakat yan dyan. Gagamit kayo niyan. At talagang yung paglilinis dyan na sinusukuan ko. Yung pag-prepare. Kasi pag hindi maganda ang pag-prepare, ay hindi maganda ang resulta. At ang last ko nga dyan, pag yan ay malinis na, nasabong ko yan, at ang pagsasabon niya ay babanlawan mo ng mabuting kinakailangan ay walang mga residue yan. Malinis yan. At sa running water, pagkatapos yan ay ilulubog ko dun sa kumukulo na tubig na mga 5 minutes, saka bigla ko siyang ilalagay sa chemical. Yun ang ginagawa ko dyan. Importante dyan yung preparasyon. Malinis. Hindi ko nga lang magawa sa YouTube kasi nga medyo stricto ang YouTube pagdating sa mga ganyan. Kaya binibigyan ko na lang kayo ng mga instruction na At yan, kung gusto ninyong mag-avail ng ORC yung slow rust blowing kay Wally Sabis. Yan, pinopromote ko na para magkameron kayo ng idea. At para magandang ninyo, sundin ninyo yung instruction. May instruction naman yan. Yung instruction ng salt blowing ay parehas din yan. Importante dyan yung preparasyon ng pagkukula, ng pag-prepare ng bakal. Pag hindi maganda ang linis ng inyong bakal, failed. Sayang yung inyong meron pa ring meron pa ring mga ibang materials kamukha nito. Basahin ko lang ito sa inyo. Meron pa ring ibang chemicals, itong sodium hydroxide, potassium nitrite, at saka sodium nitrite. Yan pa rin yung iba. Ulitin ko. Sodium hydroxide, potassium nitrite, at sodium nitrite. Yan pa yung ibang mga chemicals. These chemicals, when heated, reacts with the steel from black oxide layer called magnetite, which provide corrosion resistance. Nagiging riblo na. Ito yung hot blowing. Ito yung mga hot blowing. Sodium hydroxide ay strong base that acts as a catalyst in the being process. So, pinaghahalo yan ng sodium hydroxide at sodium nitrite. Pinaghahalo yan, minimix. Para yung nitrite ay magiging oxidizer that helps from the black oxide layer. At yun ding sodium nitrite din, pwede rin ihalo yan, another oxidizer that aid in the chemical reaction. Okay, so meron din mga ibang cold blowing, mga ginagamit na ganyan, ayan ay mga ibang process. Ito yung sinasabi na yung safety blowing solution can be corrosive and requires careful handling. Maraming temperature control sa hot blowing requires yan. Ang importante dyan, yung init, ma-maintain ninyo. At ito naman yung sinasabi kong rust blowing, yung kay Wally Sabis. Rust blowing. Ito yung older method ng pagbo-blowing. This older method involves repeated application of the solution containing chemicals like ferric chloride, nitric acid, and copper chloride, follows by heating and rusting to develop the black oxide layer. So, medyo matagal itong process na ito kasi paulit-ulit ito eh. Pag nalagyan mo ng solusyon, papakalawang mo muna ng mga ilang oras o isang araw, overnight, tapos mo iinit sa tubig, kumukulong tubig. So, medyo matagal lang ito. Pero, ito nga yung sabi dito ay yung old model, old na pamamaraan ng pagbo-blowing. Meron din naman ngayon yung mga makabago na yun ay yung mga pintura na, yung mga tiplo na pagkukulay. Pwede rin, gusto ninyo yan. Yung may video na tayo niyan.
yung last video natin, yung mga pagkukulay naman ng ano, ng ng bakal. O pinipintahan na lang ng Cerakote. Yan. Teflon, Cerakote. Yan, mga modern na pagkulay yan. So maraming pamamaraan. So ayan ang ano ko sa inyo. At ang masabi ko sa inyo, yan ay inaaral. Yan ay pinapractice. Hindi yan madadala sa isang ano lang. At kahit ako, nung umpisa ako nag-re-review, hindi ko rin agad makuha yan. Nalaman ko lamang na ang sikreto niyan ay doon sa preparasyon. Pag hindi magandang preparasyon ninyo, hindi rin maganda ang result. Kaya kung kayo ay tamad maglinis ng mga bakal at kinakailangan yan ay wala talagang kalangis-langis yan. Malinis na malinis yung inyong bakal, walang bakas ng trace ng mga kaunting corrosion dahil kung ano yung nakamarka dyan, yun ay lalabas din uli sa inyong pag-review. So yan, at mapapayo ko sa inyo kung gusto ninyong matuto mag-review ay mag-practice kayo. Hindi yan sa isang subok lamang ay perfect na kakaagad kayo. Maalaman ninyo, hanapin ninyo kung saan kayo nagkamali. At basahin ninyo mabuti yung instructions. Yung isang pinakamahirap dyan yung Oxenite number 7. Talagang napaka-sela na gamitin yan. Pero napakaganda. Yan yung mga original na pang-review talaga. At medyo may kamahalan yung chemical na yan. Kaya mahal din yan. So, mag-practice muna kayo doon sa slow rust blowing. Yung sinabi ko sa inyo kay Wally Sabis, mag-inquire kayo doon. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo. At ang masabi ko lang sa inyo, paghihirapan talaga ninyong isang bagay bago ninyo makuha. Hindi man yan na makukuha ng isang madalian lamang at huwag kayong susuko. Kung talagang gusto ninyong matutunan isang bagay, mag-research kayo, pag-aralan ninyo, practicein ninyo. Ako, hindi agad ako pinanganak ng marunong na. Talagang inaral ko yan at tsinaga ko rin yan. Yun lamang ang masasabi ko sa inyo. Kung gusto ninyo maging professional na gunsmith ay talagang pagtsatsagaan ninyo, pag-aaralin ninyo. Para rin yan yung mga nagdo-doctorate. Hindi man yan yung pinanood mo lamang sa video ay marunong ka na. Hindi man yan, papraktisin mo yan, ikaw mismo ang gagawa niyan. So, ayan lang masasabi ko sa inyo. At ito na ang ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Milo Maranan. Shout out sa iyo, Milo Maranan. Meron kang 50 engagement. Shout out sa iyo, JNF 590. Meron kang 13 engagement. Shout out sa iyo, Belso 3. Meron kang 42 engagement. Shout out sa iyo, Jonathan Rev 21.8. Meron kang 2 engagement. At shout out sa iyo, Ordo Sipay, Alfredo Isidro ng Las Piñas. Okay. Meron kang 100 plus engagement. At maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli nating video. At shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron kami diyang bagong Papa Burger sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one take one at mapapa burger kay sarap. Thank you very much.